Nahuli kamang magkahiwalay na insidente ng pagnanakaw sa Pangasinan at Iloilo City. Sa Pangasinan, mahigit 2 milyong pisong halaga ng gadget at cash ang natangay. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Alas 3:30 ng madaling araw nitong Sabado, nang mahulikam ang mga lalaking yan sa loob ng isang cellphone shop sa Tayug, Pangasinan. Ang isa sa mga lalaki, naka-helmet pa at tila sinusubukan buksan ang vault. Pero dahil bigo nila itong mabuksan, tinangay nila ang buong vault. Lahat ng gamit namin, bolt, wala sir. Halos lahat ng unit, nagulat ako sir na may lumabas sa CCTV na may kumuha sa bolt po namin. Ang vault na tinangay, naglalaman ng 68 unit ng mamahaling cellphone at iba pang gadget na may kabuuang halaga na 2.5 million pesos. Naroon din sa vault ang kinita ng shop na 200,000 pisong cash. Ayon sa pulisya, gumamit ng bolt cutter ang mga suspect para makapasok sa shop. Patuloy po tayo na kumukuha ng mga CCTV footage dito sa vicinity nitong pinangyarihan. I-coordinate na lang po tayo sa LGU ng Tayog nang sa ganun ma-review po namin lahat. Nagbigay naman ng pabuya ang may-ari ng shop para sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga suspect. Akyat bahay naman ang nahuli kam sa Iloilo City. Noong una, nakablo ang suspect hanggang sa nagpalit siya ng long sleeves na gray na pang-itaas. Umalis siya saglit, pero pagbalik, may dala na siyang hagdan na ginamit niya para maakyat ang bahay. Nang dumaan ang ilang kabataan, nagpanggap ang lalaki na may tinatrabaho sa labas ng bahay. Ayon sa may-ari, walang tao sa lugar nang mangyari ang panluloob alas 3 ng hapon kahapon. Kinagabihan na nadiskubre na may-ari na natangay ng suspect ang 100,000 pesos na halaga ng alahas pati mamahaling wine. Dito ko lang mulalungan, ang aparador ko nga may kandado, wala na kandado. Sa uli, dali-dali ko abriyan, dito ko na mulalungan nga wala na. Bracelet, 2 kasingsing, 1 kaulinta, saritos. Hinahanap pa rin ang suspect na ayon sa mga pulis ay sanay sa pagnanakaw batay sa kanyang mga kilos. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Aktor na si Archie Alemania inisyuhan ng warrant of arrest kaugnay ng kasong isinampa ni Rita Daniela. Ayon sa warrant na inilabas ng Bacoor Municipal Trial Court, pwedeng magpiyansa si Alemania ng 36,000 pesos para sa kasong acts of lasciviousness na inihain nitong Oktubre. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Alemania pero wala pa silang sagot sa ngayon. Ang kampo naman ni Daniela umaasa sa agarang pagdakip kay Alemania para masimula na ang mga pagdinig. Gusto lang daw ni Daniela na makuha ang hustisya. Hepe ng Santa Ana Police sa Cagayan, patay matapos bumaligtad ang minamaneho niyang kotse. Naitakbo pa si Police Major Ranolfo Gabatin sa ospital pero pumanaw rin kinalaunan. Pabalik sa kanilang himpilan si Gabati na mangyari ang disgrasya. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon sa kung paano ito nauwi sa tuluyang pagbaliktad ng kotse. Department of Energy tiniyak na sapat ang supply ng kuryente ngayong tag-init. Kaya raw ibigay ng mga power grid ang demand. Pero sabi ng DOE, may mga biglaang aberya pa rin dapat daw paghandaan. Sinabihan na raw nila mga planta ng kuryente na mag-repair o maintenance work na ngayon bago ang peak demand ngayong summer. Ipinag-utos din ng DOE sa mga planta na full capacity dapat ang kanilang power generation para hindi maulit ang mga yellow at red alert sa power supply noong isang taon. May mga simulation daw ang DOE kasama ang Pag-asa para matukoy ang demand ng kuryente sa mga lugar depende sa heat index at dami ng kumukonsumo ng kuryente. Nagsasagawa na rin ng simulation kasama naman ng COMELEC para handa sa eleksyon sa Mayo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Nais pa rin daw makabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas sakaling pagbigyan ng International Criminal Court ang hiling niyang interim release. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Marie Zumali.
Kaugnay ng hihinging interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa Pilipinas pa rin nila hihinging maibalik ang dating Pangulo. I fear for his life in the Philippines, but we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home. Sinabi na dati na International Criminal Court na kung papayagan nitong makabalik sa Pilipinas, kailangan tanggapin ng gobyerno ang mga kondisyong kaakibat nito. Pero sinabi na rin ng Malacanang na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Wala naman po kami hihingi sa palace. We did not ask for the palace for anything. Well, that is something that they have to think about. Kwento ng bise matapos bisitahin ng ama kahapon sa ICC Detention Center, iba na raw ang pag-uusap nila ngayon. Matapos ang pakiusap ni dating Pangulong Duterte sa mga taga-suporta na huwag makialam sa kasong kinakaharap sa International Criminal Court. We have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president, and now I have this every day. With him talking about life, talking about family, and for that I feel like I am blessed. Sad lang that it has to happen inside the ICC, inside the detention. Para rito, nagpapasalamat si Vice President Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Umapila ang isang American author na katukayo ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga natatanggap niyang mensahe mula sa Pilipinas. Sa isang post na tinawag niyang para sa People of the Philippines, sinabi ng may akda na si Nicholas Kaufman na hindi siya ang ICC lawyer na kumakatawan sa dating Pangulo. Kaya ihintunaan niya ang pagpapadala sa kanya ng mga mensahe. Ayon sa kanya, binabaha siya ng mga follower at commenter mula sa Pilipinas ng mga mensahe na tila ba hindi naniniwalang hindi siya ang abogado ni Duterte. Dagdag pa ng may akda, hindi pareho ang spelling ng kanilang apelido. At iisa lang ang letrang N sa apelido ni Attorney Kaufman, habang ang sa kanya ay may dalawang letter N. Ilang grupo ang dumulog sa Korte Suprema para utusan nito ang Kongreso na magpasa ng batas laban sa mga political dynasty. Pero duda ang isang political analyst na lulusot yan sa Kongreso, lalo't marami sa mga mambabatas ay galing din sa mga political dynasty. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Hiling sa Korte Suprema ng ilang grupo sa inihain nilang petition for certiorari and mandamus, utusan ng Kongreso na magpasa ng batas laban sa political dynasty. Nakasaad sa 1987 Constitution na bawal ang political dynasty alinsunod sa depinisyong nakasaad sa batas. Pero puna ng mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema, 4 na dekada na ang nakararaan pero wala pa ring batas. Pununaan nila ang gobyerno ng mga nahalal na ang tila kwalifikasyon lang imbis na karakter at kakayahan ay ang pinanggalingang pamilya. Kung tutuusin, mula 8th Congress, iba't ibang panukala na laban sa political dynasty ang inihain sa Senado at Kamara. Ngayong 19th Congress, naghain sina Senator Grace Poe at Robin Padilla ng magkahiwalay na panukala sa Senado, habang si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa Kamara. Lahat nakabinbin sa komite. Long overdue na task ng Kongreso na isabatas yan. Siyempre dahil sa pag-dominate ng mga political dynasty sa legislative branch natin, kaya hindi talaga yan sumusulong. Paniwala rin ng ilang mababatas, hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema ang trabaho ng Kongreso magpasa ng batas. Kabilang sa naghayag, sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. It's not for the
Supreme Court to compel. While the Constitution says that there is a prohibition against the dynasty under a bill passed by Congress, it does not state a timeline when Congress will pass it. Duda rin ng isang political scientist sa pagkukusa ng Kongreso na magpasa ng batas kontra political dynasty. Lalo't 8 sa 10 kongresista ay miyembro ng political dynasty base sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism. Kung iaasa lang po natin sa Kongreso ang pagpasa nitong panukalang ito, it's like asking Dracula to guard the blood bank, no? So talagang it's kung ang alam po natin ang Kongreso po ay full of political self-interest. No? Wala pang tugon ang mga liderato ng Kamara at Senado kaugnay nito. Pero naniniwala si Senate Minority Leader Coco Pimentel na darating din ang panahon na may isa sa batas ang anti-political dynasty bill, lalo't unti-unti raw namumulat ang mata ng mga botante. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Personal na namahagi ang mga opisyal ng COMELEC ng Voters Information Sheet o VIS sa mga botante. Ano nga ba ang nilalaman nito? Sa unang pahina, makikita ang pangalan, address at presinto ng botante. At nakasulat din dito ang araw, oras at mga hakbang sa pagboto. Sa ikalawang pahina naman, nakalagay ang iba pang paalala gaya ng tamang pagmarka o pag-shade sa balota, gayon din ang bilang ng kandidatong dapat iboto. Nasa huling dalawang pahina naman ang lista ng mga kandidato para sa pagkasenador, party list at mga lokal na posisyon. Halos 70 milyong rehistradong botante sa buong bansa ang makatatanggap ng Voters Information Sheet. At ayon po sa COMELEC, mahalagang maipamigay ang mga ito dahil hindi lahat ay may access sa internet. 4 na po araw bagong eleksyon 2025, nangako ang mga kandidato sa pagkasenador ng suporta sa iba't ibang sektor. Ating saksihan. Pagtanggal sa 12% VAT sa kuryente ang isinulong ni Congressman Rodante Marcoleta sa Maynila. Naroon din si Philip Salvador na nais labanan ng korupsyon, kriminalidad at iligal na droga. Kasama rin nilang nangampanya noon si Mark Louie Gamboa. Programang pag-agrikultura at suporta sa mga magsasaka ang itinutulak ni Senator Amy Marcos. Industrial hubs at maayos na sahod sa probinsya ang panukala ni Ariel Quirubin. Nagtungo naman sa Cebu si Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Sa Oroquieta City, Misamis Occidental, kinilala ni Senator Francis Tolentino ang papel ng mga LGU. Suporta sa mango farmers ang isinulong ni Congresswoman Camille Villar sa Pangasinan. Pagtanggal sa VAT sa kuryente ang isa sa ipinangako ni Benher Abalos. Suporta sa Talaba growers ang binigyang diin ni Bam Aquino. Nag-ikot sa Caloocan si David D'Angelo. Dumalo sa forum ng Children with Special Needs sa Misamis Oriental si Attorney Angelo De Alban. Si Leo de Guzman itinutulak ang paggamit ng renewable energy sa Leyte. Si Senator Bongo isinusulong ang pag-unlad ng mga infrastruktura. Pagpapalakas ng disaster response ng bansa ang inilatag ni Ping Lacson. Agritourism naman ang balak tutukan ni Senator Lito Lapid sa Cebu. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Kamusta na nga ba ang love life ni David Licauco? Isa po yan sa mga sinagot ni David sa kanyang pag-upo sa GMA Integrated News Interviews. At narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Proud son si David Licauco sa guesting ng kanyang mami na si Eden sa unang hirit kamakailan. Sa muling pag-upo ng pambansang Ginoo sa GMA Integrated News Interviews, hats off daw siya sa kanyang mami sa pagiging natural sa TV. Proud, diba? She was able to do that, na despite na hindi naman yun talagang line of work niya. Gusto niya raw ma-meet si Barbie. Oh yeah. Syempre naman. Kaya mo papangit. Parang ikaw yata ang may hawak ng susi. Ano kasi, busy kasi si Barbie. Pag biglaan, natutuloy. Biglaan, yeah. Pag walang plano, natutuloy eh. Pwede. And speaking of Barbie, yung bang nakikita namin ngayon sa social media,
ano ba ito? Fan service pa ba to o may kasama ng feelings? Which one? Yung closeness ninyo ni Barbie. Well, yung closest namin, close naman talaga kami. Diba? But then, and you have to think na, of course, like Barbie just got off from a relationship and we should respect that. Diba? Na parang, kailangan niyong mag-heal, kailangan niyang, ngayon, diba? Hindi, it doesn't have anything to do with healing. Ang tinatanong ko sa iyo, may feelings ba na involved? Care for her a lot. Care for her a lot. Can we qualify that? I just really care about her a lot. Sobrang komportable nyo na sa isa't isa. Like, you protect her and sometimes she protects you. So, ibang dynamics na? I mean, nag-evolve na yung dynamics ninyo? Sure, before, like, transparently, she was taken, di ba? So, so malaking factor yun. Hindi naman. I mean, Barbie has always been caring, but then, syempre, kapag naiilang ka before. Oo, di ba? Parang maging caring kasi syempre kapag may co-work ka, di ba? Like, kailangan naman talaga, especially sa love team context, di ba? Like, you really have to be caring and Barbie is someone I really care about. So it's, would you say it's, kumbaga mas maluwag na ngayon yung pakikisama ninyo sa isa't isa now that, you know, single ka, single siya? The question's right. Again, I mean, feeling ko kahit naman sino na nasa situation ko, kapag taken, hindi ka naman gagawa ng, ano man, like, medyo extra, di ba? Extra care, di ba? But now, obviously, like, when we're together, like, I care for her. And ayun, syempre, mas maluwag nga, gaya na sinabi mo. Nang tanungin ko ang estado ng puso ni David, in love ka ngayon? In love? Yeah, with life. I'm in love with life. No, in love ka with another human being. Nako. Well, tense ka eh. I'm really happy. Nagawiri ng usapan namin sa pagpasok ng kanyang best friend na si Dustin Yu bilang housemate sa PBB Celebrity Collab Edition. Proud daw siya sa best friend, lalo't nang pakita ito ng tapang at talino habang nasa loob ng bahay ni Kuya. Dustin, kamusta ka naman? Miss na kita. Bakit ka ba nandyan? But, totoo miss kita, but I just want to let you know I'm really, really proud of you. Pero game ba si David na maging housemate? Pag andun si Dustin, pero sigurado nandun yan eh, so baka pwede naman. Sa ngayon, isa sa pinagkakaabalahan ni David ang kanyang upcoming film na Samahan ng Mga Makasalanan. Dahil comedy film, marami raw siyang pinag-aaralan para makapagpatawa ng mga manonood. At malaking tulong daw na napapaligiran siya ng mga komedyante habang nagsushooting. You just have to react to your co-actors. It's just like basic acting, di ba? Kung matawa ka, matatawa ka. Sa mga kapuso, sana po ay panoorin niyo ang Samahan ng Mga Makasalanan, April 19. As you can see, I'm so nice here. Oh. Di ba? So makita niyo yan doon, tinuturo ko ang ating Diyos sa taas. At marami kayong matutunan. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, ang inyong saksi. May iba pa palang hagdan-hagdang palayan na atraksyon at pwedeng pasyalan sa norte. Matatagpuan po yan sa Bayambong, Nueva Vizcaya. Mula sa Himpapawid, kita ang luntiang paligid. Pinaliligiran din ito ng mga puno at bahay sa tuktok ng burol. Para naman sa mga gustong magtampisaw, swak ang Tanato River Park sa Balangang Bataan. Hindi lang pampawi ng init, nakaka-relax din ang paligid. May mga cottage na pwedeng rentahan sa tabi ng ilog at 20 piso ang entrance fee pero libre ang mga bata. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.